Now, di mo kasi ito sa book of John chapter 19. John chapter 19. Okay, book of John chapter 19. At ilan itong masahin, kapag tayo tumako sa mga ilang pang mga mahalagang talata para po sa ating mga ito. John chapter 19 and verse number 28. John 19 and verse number 28. At talata po nyo ay sabay-sabay po tayo. John 19, John 19 verse 17 to verse number 20. John 19 verse number 17 verse number 20. Okay. Sabay-sabay po tayo. And he, bearing his cross, went forth into a place called, the place that is called in the Hebrew, Golgotha, where they crucified him and two others with him on either side, one, and Jesus in the midst. And Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was Jesus of Nazareth, the King of the Jews. And this title then read many of the Jews, where the place where Jesus was crucified was nigh to the city, and was written in Hebrew and Greek and Latin. Now, dito nakaraang linggo ay ating pong naging mensahe itong pitong wika ng Panginoon Kristo doon sa cross. The 7 last words of Jesus on the cross. Alam natin na kapag mayroong tao na namamaalam na, no, at hindi mo na siya makikita, magmano na siya, at may mga sinasabi siya, ipinagtatagurin din siya, yung mga tao sa kanyang paligid ay talagang matamang nakikinig. Pinakit yung mag-inom at ang kanyang sinasabi. Kasi para sa kanila ay mahalaga yung mga huling habihin na ito. Na ito yung sa tao. Samantalang yung ating pinag-uusapan ay ito yung mga salita ng ating Panginoon Jesus nung sinakapako doon sa krus ng Kalbaryo. At totoo naman talaga na kung bawat tao lamang ay totoong maunawaan yung dahilan at kahulugan ng kanyang kamatayan at higit lahat, yung mga huling winika niya doon sa krus ng Kalbaryo, ulit mo itinububungan ng kanyang kaligtasan. Amen? At tayo naman mga nakakilala mo sa kanya, kung atin naman talagang babalikan lagi na yung kadahilanan ng kanyang kamatayan at yung pitong wika na kanyang sinamit doon sa krus ng Kalbaryo, ito po'y magtutulog talaga sa atin lagi na ng revival at hangarin mamuhay ng kaaya-aya sa harap ng ating Diyos. The 7 last words of Jesus Christ on the cross. Panginoon, patuloy mo po kaming pagpapalain at ako rin po na iyong lingkod, ay iyong samahan, iyong gamitin at maging instrumento upang ipaabot pa sa iyong mga anak itong mga mahalagang mensahe po dito. Umaasa po lamang po sa iyo sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. The 7 last words of Jesus Christ on the cross. And number 1, in Luke 23, verse number 34. Libihin ko lamang po ng nabilis, no? Okay. Ano yung una niyong wika? Luke 23, 33, 34. Pakalakas nga, Father, forgive them. Bakit? Ano sabi niya? For they know not what they do. Nung nakapako siya sa krus, at nasa kanyang paanan yung mga accusers at mga tormentors, diba? Yung mga nagpakusa sa kanya, at nagparusa sa kanya, at nagpako sa kanya. At doon sa krus ng Kalbaryo, ito yung unang-unang yung hihikat. Ama, patawarin mo sila. Sapagat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nakapako siya
siya, pero nagawa niya magpatawad. Alright? Anong mensahe nito? Anong mensahe nito? Yes, this is the very reason kung bakit siya nagkatawang tao. It is the very reason kung bakit siya nagtungo doon sa krus. Ano yung dahilan? To forgive our sins. At siya ang maging kabayaran. Amen? Ano yung sabi? Hebrews 9:22, kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang kapagawalan. Without the shedding of blood, there is no remission. No remission. Walang magagawa ang tao para kanyang nabigyan magbili ang kapatawaran, nabigyan ng dugo ng Diyos, at siya tanggapin kung hindi nabuhos ang dugo ni Kristo. Pangalawang wiling ka ng Lord. Luke 23 and verse 43. Pakilala sila po, today shall thou be with me in paradise. Ito'y sinabi niya doon sa magnanakaw na nasa kanyang tabi. Sa mga huling sa tabi, kayo na ng paradise ni Kristo. Sabi niya, Lord, alalahan mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Dahil naman yung mission, itong tao ito, masamang tao, magnanakaw, kriminal. Nakikinig sa akin? Amen? Hindi naging member ng anumang relihiyon. Hindi naging member ng anumang church. Hindi nabautismohan. Hindi nagawang magbagong buhay. Hindi nagawang ibalik ang mga ninakaw. Wala nang paraan para makagawa pa ng tama. Wala nang paraan para makagawa pa ng mabuti. Pero ngayon, bagamat pasok, nasa langit siya. Ipamigay siya. Now, bakit naman mo ng heaven? Bakit siya na-sick? Kung paano naligtas ka, ganun din ang paraan ng kanyang ligtasan. Ano yung sinin? Kahit sa huling sanay, nagawang mananampalataya. Kaya, ikalawang wika, na sinabi ng Lord is what? Today, pakatakas, today, shall thou be with me in paradise. Naligtas siya. Okay, today. Kaya nakapakita ang kaligtasan ay hindi step by step. Ang kaligtasan ay what? Instantaneous. Amen? Ang moment ang nananampalataya, siya ay agad ay ligtas. Pangatlong winig ka ng Lord. John 19:25 to 27. John 19:25 to 27. Verse number 25. O 26 to 27. 26. Habang nakabayo-bayo natin Panginoon sa krus, ay kanyang tinignan yung kanyang ina. At yung kanyang disipulo na nakatayo sa kanyang tabi, whom he loved. And he said unto his mother, Woman, behold, thy son. 27, then said he to the disciple, Behold, thy mother. And from that hour, that disciple took her unto his own home. Alright, ano yung pangatlo? Ano ito? The term is what? A word of what? Affection. A word of what? Affection. Love. Ano pa? Malasakit. Ano pa? Pagtatagubili. Nagpakita lamang na hanggang sa huling sandali, naroon ng pag-ibig, naroon ng malasakit ng Panginoon sa kanyang iiwanan. Maliwanag ba? Amen? Kaya ipinagtagubili niya itong si Maria kay John upang alagaan. Maliwanag ba? Amen, siya? Ano yung mensahe ito? Okay, nakapakita ito that there is more to the Christian life. Ulit ko, there is more to the Christian life after you got saved. Okay, narinig ba yan? Gusto ko pong tandaan yun ha? Okay, hindi na ito, Lord, na ang isang tao ay naligtas na lamang. Amen? Yes, Lord said, pero hindi ito ang ibig niyang matapos ang lahat sa iyo. There is more to the Christian life after you get saved. Amen? Amen? Kaya ano siya gagawa ng paraan
upang ikaw ay ikaw ay maipagtagubilin niya sa isang lugar na may mag-aasikaso at mag-aalaga sa iyo. Parang si Maria, ipinagtagubilin kay Diyan. Ganun din ikaw. Matapos kang maligtas, ipinagtagubilin ka ng Diyos sa isang lugar upang maalagaan ka. Ano yun? Anong lugar yun? The church. The church. Okay? Kaya nga, during His earthly ministry in Matthew 16:18, anong ginawa niya? Matthew 16:18, anong ginawa niya? Upon this rock, I will build my church. Ano yun sila? Amen? Ano yung church na? Hindi to build the church of a called out assembly of born-again believers, scripturally baptized in a given place. Amen? Having a covenant with God and with one another to carry out the letters and doctrines of what? The Great Commission. Sa Matthew 28:19-20. Amen? Ano yun? Sa liin ng kanyang pag-ibig, malasakit sa kanyang mga tao. Technically, ikaw din. Tao ka niya, ipinagkagubilin ka niya sa church ng Panginoon para maalagaan ka. Kaya nga sabi ko, ibuhat, no one can make it in the Christian life without the care and affection of the local church. Amen, siya? Amen? Okay, ika-apat na salita. Matthew 27, 45 to 40. Ika-apat na salita. Pakalakas? Pakalakas ito? Matthew 25. Dahil na, ready? Ready pa siya? My God, why hast thou forsaken me? Okay, ano yung sabihin ito? Okay, siyang walang kasalanan ay inaring may sala. At tunay siya po ay tinalikuran ng Ama. Bakit siya pasan niyang lahat ang ating mga kasalanan? Okay? In 2 Corinthians 5:21, for he made him to be sin for us. Siya na hindi nakakilala ng kasalanan ay inaring may sala upang tayo ay kanyang maging katwiran sa Diyos. Okay? Ikaw ikalimang wika nung siya nakapako sa krus. John 19:20. John 19:20. John 19:20. Ready? Basta. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said what? Alright, the people is what? A word of suffering. A wika is what? A word of what? A word of suffering. Ito po yung wika ng pagdurusa. Si Jesus, nating Panginoon, na nakabaybay sa krus ay dumanas ng napakatinding uhaw. Dahil ang kanyang dila ay dumikit sa kanyang ngalagala. Alright? Okay, binanggit ko sa inyo po na itong talata ito ay nakapakita ng great suffering ng ating Panginoon Kristo upang kanyang mabayaran lamang ang ating mga kasalanan. Jesus said, I thirst because He died. Yes, He died as a man. Okay? He died as a man. Okay, kaya mas kami dito kami, kung nyo pong babalikan yung ating mga talata, ay makikita po nyo, sa loob ng 3 oras, ay nagdilim ang buong paligid. Nung siya nakapako. Gaano kadilim? Gaano kadilim? Ito
din may inumahin ulitin ko. Sapagkat, alin ikapagalay ka? O, sa kanya, di ba? Tumalikod ang Ama, nagdilim sapagkat tumalikod ang Ama. Hindi matigayon na. Nagdilim ang pupaligid sapagkat pasan ng Mesaya, pasan ng ating Savior at kasalanan ng buong sanlibutan. Okay? And then, dito, okay, question ko siya, I thirst. Ha? Okay? Yes, pagkalipas ng itong oras, ay muling sumikat ang araw ng napakatindi. Kaya dito, yes, sa question daw, ako'y nauuhaw. Now, ano ang ipinapakita dito? Number one, yes, Jesus said, I thirst. Number one, because He died as a man. Bakit siya nauuhaw? Namunin, pakita kasi ang lenan? Alright, namunin ka. He died as a man. Namatay siya bilang tao. Okay? Now, ang aklat ng Juan ay pangunahing nagpapakita ng kanyang pagka-Diyos. Pero, sa pagkakataon ito, ipinakita po rin niya na siya rin naman ay tao at nagdusa at nauhaw bilang tao. Okay? Again, yung kanyang kamatay ay talagang kailangan. Okay? Sapagkat kailangan mabayaran ang ating mga kasalanan. At hindi naman siya po basta naman ay nagdusa ng walang katulad. At sa krus ng Kalbaryo, yung hirap ng isang tao sa impyerno, yung hirap at itinuuhaw ng tao na napunta doon sa yun din ang uhaw na dinanas po ng ating Panginoon. Remember, in Luke 16, 1931, yung mayaman na namatay, nagmulat ng kanyang mata sa impyerno. Ano yung unang niyang hiningi? Patak ng tubig. Nala niyo ba yun? Ano sabi niya kay Abraham? Amang Abraham, mahabag ka sa akin. Isugo mo si Lazaro upang itubog ang dulo ng kanyang daliri at patakan ang aking dila sapagkat ako'y naghihirap sa alam na ito. Matinding iuwa yun. Sa hindi na kanukuha, sa hindi na kanukuha, kahit patak lamang ng tubig, masisiyahan na siya. Nakikinig ka sa akin? Now, this is dumanas ka na ba ng totoong uhaw? Sino sa inyo nakadala ng totoong uhaw? Kapag hindi mo pa nadanasan na magbabayad ka na kahit isang libo kalahating baso, hindi ka pa totoong uhaw. Iba rin siya. Amen? Kapag hindi mo pa nadanasan yung hindi na may dumidikit na sa nadala mo, hindi ka pa totoong uhaw. Ang Panginoon ay tunay kong nauuhaw. Kaning uhaw niya, katumbas ng uhaw ng mayaman na punta ng impyerno. Kaya this is word of God, suffering. Binabagit natin sa mga kaibigan natin, kapag hindi ka baligtas, hindi ka patiyak na pag namatay ka sa daan ka pupunta, tiyakin mo ligtas ka. Hindi ka nangarap pupunta sa impyerno nito. Sabagat merong Kristo namatay na para sa iyo. Nagdusa siya para huwag ka naman magdusa sa impyerno. Pero kailangan mo siyang tagapin na iyon kayo pagligtas. Okay? Yes. I thirst because He died as a man. Pangalawa, yes, He experienced what? The thirst of hell for man. Okay? He experienced what? Yes, naranasan niya yung uhaw sa impyerno na naranasan ng taong mayaman. Pangatlo, because He must fulfill the scriptures to prove its message sa bawat tao. Ano sabihin ko? Okay. Ngayon, Psalm 69:21. Psalm 69:21. Kung hindi ako nagkakamali, ito po'y
800 years bago pa ipanganak ang Kristo. Binanggit na sa Psalm 69:21 na siya'y dadalas ng matinding uhaw. At sa kanyang pagkauhaw, paiinumin siya ng suka. Pero hindi na iinumin. Nakalimutan po? Psalm 69:21. Okay? Tinupad niya yung hula ng kasulatan. Tayo na, ready ba sa? Binigyan naman nila ako ng pagkain mapait. At sa aking kauhawan ay binigyan nila ako ng suka na maiinom. Hindi yun, ha? Pero nabasa natin, hindi niya ininom. You see? Kaya, yes, the Word of God is so important sa ating Panginoon. At yun, madalas niyang banggitin sa kanyang pagsasalita pangalan. Kaya, yes, ang Biblia ay talagang tunay, totoo. Amen? At pinatunay ng ating Panginoon Kristo, ito kanyang salita. Okay? Kaya, matinding hirap. Kaya sabi ko sa inyo, walang katulad ng hirap na dinanas ng ating Panginoon. Wala itong katumbas. Hindi ito maikukumpara kanino ng tao. Amen? Sabagat higit sa lahat, sabi Diyos na nagkatawang tao at sa kanyang pagkakatawang tao, hindi siya nagkasala kailanman. Pero sa kabila ng lahat, kinailangan siya mamatay. Ika-anim, John 19:13. The sixth word is a word of atonement. A word of atonement. Binigyan ko sa inyo na sabi po, atonement speaks of what? The price which was demanded by God. By God's law for non-sin. Ang atonement ay what? Ito po'y halaga na hinihingi ng Diyos bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Diba? Okay. And when atonement is talked about, it means what? A price has been paid for our sins. And then remind you, walang sino ng tao na kayang magbayad ng kanyang kasalanan. At walang sino ng tao ang pwedeng tumusin ka sa kaparusahan, sa iniwala. Ready ba? Okay, in a very simple word, ang tao ay nagkasala sa banal na Diyos. Amen? Amen? Kaya ang tao kaya ang kabayaran ng kasalan is what? Kamatayan. Now, ang pwede lang mamatayan bilang kabayaran is what? Tao. Di ba? At at the same time, Diyos. Okay? Alright. Ang pwede lang maging mediator is what? Diyos at tao rin. Perfect God and perfect man. Amen? Kapag ang tao na bago ng kasalanan, kailangan mong matay. Okay? At hindi siya mabuhay muli. Kasi bayad yung si Kristo, okay, sapagkat Diyos na ikatawang tao, namatay dahil sa ating sala, pero muli nabuhay sapagkat hindi nagkasala. Okay? Hindi sa lahat. Okay? Walang pwede mamatay para sa iyo na kapwa mo. Okay? Sapagkat may kasalanan ka. Hindi pwede ilipat yung sala ng iba sa iyo. Bakit? May kasalanan ka. Iba kami. Kay Christ, nalipat ang sala natin. Bakit? Sapagkat wala sa kasalanan. Pero kita niyo, nagdusa ng walang katulad. Now, kaya, the sixth verse what? A word of atonement. John 19 and verse 30. John 19 and verse number 30. Ito ba yung ika-anim na winikat ng ating Panginoon? John 19 and verse number 30. Ready? Basa. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost.
give up. Okay? Hindi siya namatay na hindi po siya namatay na wala siyang kontrol, na wala na siyang magawa, kundi naghinalo na at namatay na. No. Siya namatay because of what? He gave up. Okay, hanggang sa kamatayan, siya ang may kontrol ng lahat. Ay, nakinig ba ako? Nakinig ba ako? Hindi ba? Ayaw ko mamatay, pero ayaw ko mamatay. Ayaw ko mamatay, pero matay. Diba namin? Si Christ hindi. Okay? Hanggang sa panahon ulit, siya may nagabot ang kanyang hininga sa bakit ibinigay yung hininga niya. He gave up the ghost. Okay, but before that, ano yung kanyang sinabi? Pagkalakas nga? Pagkalakas? It is finished. Alright? So, take a look the 6 word is what? A word of atonement. It is finished. Let me repeat this is a cry of victory. At a cry of victory. Hindi po ito sigaw ng kabiguan na wala, namatay. No, hindi. It is a cry of what? Victory. Katagumpayan. Okay? It is finished. Alright? Hindi sabihin tapos na ako. No, meron siyang natapos na. Okay? Maraming tao, no, namamatay, umaalis sa libutan ito na hindi niya natapos yung kanyang gawain. Marami na nakikita ng mga bahay na ginawa at natapos. Ang ganda bulok na lang. Mga building, nakikita, di ba sayang? Yung mga baro ito, meron yung building na tapos. Kaya nyo kayo, kanino yun? Nakikita, di ba kita? Kung sabihin sa pag lumabas ka sa may pasero, meron yung building malaki, hindi na tapos. Sayang. Bahay, building, pelikula, si Bruce Lee, Kay hindi na tapos. Kaya na bisa? Kaya na? Si Duterte, may mga project, sayang, hindi na tapos. At hindi ayaw din tapos eh. Sayang. No? But Christ is what? Tadapat si Kristo, He is the great finishers ng lahat. In Hebrews chapter 12 and verse number 2, looking unto Jesus, the author and what? Yes, He is the author and finisher of our faith. It is finished. Alright? Ano ba kita? That all the prophecy connected with this sa kanyang buhay kamatayan have been fulfilled. Natapos ng lahat. Natupad ng lahat. Yung hula ng kasulatan patungkol sa buhay at kanyang kamatayan. Kaya siya, the Bible is true because God is true. Ginanap na lahat ang ulat. Pangalawa, it means that His suffering will over. His suffering will over. It is finished. Naganap ko na ang hula ng kasulatan. It is finished. Natapos na ang aking mga pagdurusa. Kaya, huwag yung kakalimutan, sa loob ng tatlong taon at kalahati, nakasama niya ang kanyang mga lagat. Hindi ba lagi niyang binabanggit na ako'y magdurusa? Ako'y mamatay. Remember that? Lagi niyang binabanggit. Hanggang sa Matthew 16, sabi Peter, ikaw, hindi pwedeng mangyari sa iyan. Alam sa sabi ng Panginoon? Get thee behind me, Satan. Amen? Lagi niyang binabanggit. Ako'y mamatay. Pero after this, mabubuhay ako muli at magtatagpo tayo doon sa ganung lugar. Hindi ito maunawa at matanggap na kanyang mahalaga. Eh, alam niya magdurusa siya. Alam niya sasaktan siya. Alright? At sa personal value, okay, hinang ka din sa ikaw, it is finished. Bakit? Ano sabi? His sufferings were what? Were over. Pangatlo, it is finished. Ibig His work of redemption was accomplished. Yung kanyang
what? Natapos na rin yan. Accomplished. The work of Christ for our redemption is now complete. Complete. Hebrews chapter 10, 10 and 18. Ano yun po? Ha? Okay? It is finished. Tapos na. Isipin, nothing needs to be added. Wala nang pwedeng idagdag. Wala nang kailangan pang idagdag. Liwanag ba? Oh, okay? His work on Calvary in order to redeem mankind ay wala nang dapat pang idagdag. Naganap na, nabayar na, tapos na, kompleto na. Hebrews chapter 10, verse number 10. Hebrews chapter 10, and number 10. Ayun, ready? By the which we are sanctified. Tapos na. Through what? The offering of the body of Jesus Christ once for all. Complete. Maliwanag na? Oh, number 18. Ayun na. Oh. Ayun. 18. Now, where remission of this is, there is no more offering. Wala nang paghahandog pang kinakailangan. Wala nang pag-sacrifice pang mapatawag ko. Wala na. It is finished, complete. Tapos na. Amen? Hindi na kailangan may mga lumina na yan. Misa na yan na ginagawa ng mga pare mayat-mayat. Na hindi naman nakapag-aalis ng sala ng tao. Amen? Bakit may misa ba? Bakit may penitensya ba? Bakit may nagpapapapapapap sa krus? Ano ba ang pagbalang na yan? Nagkanap ko na, it is finished, once and for all. Amen? Iasakta niyo ang pagdalang na mag-gift na na. For the wages of sin is but the gift of God. Regalo na lang. Hindi na regalo. Sapagkat yung Kristo ang nagbayad. Amen? It is finished. It is finished. Kahapon yung babastahin namin sa Lomban, nakakatawa, maraming mga kagdag ng mga araw ay mukha talaga mga tagal, mga darasa. Nakakatawa, kasi na sumasagot. Ang iba, akala, pangungumpisa, pagsubo ng ostya, misa, penitensya. Ano nila? Without the shedding of blood, there is no remission. Amen? Without the shedding of blood, there is no remission. Kung wala pagkabuhos ng dugo, wala kapatawaran. Bakit? Gaano ba kahalaga ang kapatawaran? Ito ba'y mahalaga sa iyo? Gaano ba kahalaga ang kapatawaran? At kapag hindi ka ba napatawad, ano nangyayari sa iyo? Nakikinig ka sa akin? Amen? At bakit ito? Sino ang magpapatawad? Saan mang gagaling ang kapatawaran? Ibalangin? Amen? Ika-apat, paano mapapatawad? Paliwanag ka? Yung apat at yung na sinagot ng Hebrews na ito, without the shedding of blood, there is no remission. Amen siya? Amen? At pang-lima, kaninong blood. Ibalangin? Without the shedding of blood, there is no remission. Pero kaninong blood, kaninong dugo. Amen? Hebrews chapter 10, yung dugo ng kambing, dugo ng baka, ay hindi kailanman nakapag-alis ng sala. Pero si Kristo, nung imungo sa kanyang dugo, once and for all, napatawad tayo, pinapaging banal tayo sa harap ng Diyos. It is finished. Kaya ang salamat sa Diyos. Amen? Yung ginagawa ng telebisyon na bilang pagkilala yan talaga, pagsamba sa Kristong nagdusa at humugas ng aming sala. Amen? In Hebrews 10:17, okay, gaano karaming sala ang pinatawag sa akin, gaano karaming, Hebrews 10:17, and their sins and iniquities will I remember no more.
Sa wikang Tagalog, ang kanilang mga kasalanan at kasamaan, hindi ko na aalalahanin. Gaano kalaki? Past, present, and future. Sa Tagalog, yung ginawa mo noon, yung ginawa mo ngayon, at gagawin mo sa inaharap. Naliwanag ba? Pastor, paano nangyari yun? Ano nangyari? Bakit? Nasaan ka ba nung ipako siya sa krus? Nasaan ka ba nung bumusa ka ng dugo? Wala ka pa. Amen? Pero ito mo, pinatawad, tinubos din lahat. Tinatalaman natin. Amen? Amen? Ito na ba sa istorya ito? Matagal ko na ba? Panahon ng katatabi na ng Civil War sa Amerika. Pero isang tao na kulong at ipapayaling squad siya. During that time, gobernador ng state ang nagbibigay ng kapatawagan. Noong itong tao ito, kabataan siya, ay bibitayin na yung ina nakiusap sa gobernador ng patawag ng kanyang anak. Nakiusap siya. Nagpatawag ng gobernador. Kumuha siya ng kasulatan. Nagpatawag na ang ibigay doon sa tao. Dinala yung kasulatan, pinapatawag ka na, pwede ka na lumabas dyan. Kaya yung tao naman, ayaw mo naman na hindi. Kailangan mo ito, nagkasala ang dami sa akin ito. Tatanggapin ko ito. Ito na yung kasulatan na napatawag ka na, pwede ka na lumabas dyan. No, hindi. Nagkasala ako, tatanggapin ko ito. Ibinigay sa gobernador, masabi ng gobernador. Pinatawag ko siya, ayaw ng kasulatan, pero ayaw ng tanggapin. Sige, ibigay mo gusto niyo. Ganun din sa tao. Yung aking sala, nagbayaran ng aking Panginoon. Diba na rin? At ito, inaalok sa iyo, sa bawang tao. Kung tatanggapin mo, matatanggapin ka patawalan ang lahat ng sala. Ligtas ka. Pero kung hindi mo tatanggapin, bagang biniyan ni Kristo, walang halaga ito sa iyo. May halaga yung dugo, pero walang halaga sa iyo. So, ayaw mo tanggapin. Amen? It is finished. Nabayaran ng ating Panginoon. Kaya sa Romans chapter 5, 9 to 10, tingnan niyo po yung resulta. Okay? Sabagat ginanap ng Panginoon ang lahat. Natapos ng lahat. Tingnan po ang resulta. Romans chapter 5, 9 to 10. Romans 5, 9 to 10. Okay, tingnan po. Verse number 9, nandiyan na kayo? Alright, so tingin po already, much more than being now justified by His blood. Ano yun? Tingin po, justified by His blood. Tingin po? Sapagat tayo po pinapakisakdal ng kanyang dugo, ano ngayon? We shall be what? Saved from what? Ligtas na sa poot. Kita mo? Ligtas po. Alright, verse number 10. Kaya na, for it when we were enemies, we were what? Reconciled to God by the death of His Son. Kita mo yun? Kita mo? Pinapag-isakdal ng dugo ni Kristo. Pangalawa is what? Pinapagkasundo sa Diyos ng kamatayan ng kanyang anak. Kaya ba yun? Ganyan kahalaga. Kaya talagang kinailangan talaga ang kamatayan ng ating Panginoon na sa Kristo. Amen? At sa kanyang pagkabuo, sa kanyang kamatayan, nabuo sa kanyang dugo at buo, yes, naganap ng ating kaligtasan. It is finished. We are now what? Justified and reconciled to God by the death of His Son, Jesus Christ. And lastly, ikapitong wika, Luke 23:46.
Luke 23:46. Ito po yung ikapitong wika ng ating Panginoon. Ito yung kanyang huling wika sa krus ng Kalbaryo. Luke 23:46. Nandiyan na kayo? Okay. Ready? And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said this, he gave up the ghost. Okay, kung the second verse was a word of assurance. A word of assurance. Ito ba yung wika ng katiyakan? Ama? Tapos ako ba ni Justin? Ama? Okay. At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig. Okay. Sa iba naghihingalo, na walang magagawa sa kanyang buhay. Magagawa kung sumigaw ng malakas. Napapakita talaga na hanggang sa huling sandali, ang Panginoon may control na. Amen? Sumigaw siya ng malakas. Okay. Ama, sa mga kami mo, ipinagtatagawin ko ang aking espiritu. Ang pagkasabi ko ay, kahit sa Tagalog, nalagot, sa English what? He gave. Ibinigyan niyo na yung buhay. May control pa rin siya. Okay? Tapos na, mga kailangan. Yes. The seventh word is a word of assurance. Okay? Ano ito sabihin? The Lord Jesus knew that His Spirit would be with His Father. Sigurado siya, tiyak siya na yung kanyang Espiritu ay sa kanyang Ama tutungo. Ano siguro? Amen? Amen kayo ngayon. Dahil dito, ikaw at ako na tumanggap sa Panginoon, ganun din. Meron tayong kasiguraduhan na langit ang ating pupuntahan, sure. Okay? Sapagkat natapos na kumpleto ng ating Savior ang kabayaran ng lahat. Liwanag ba? Pero kaya, ganito rin ang ating panalangin. Ama, sa iyong mga kamay, ipinagtatagubilin ko ang aking kalimutan. Liwanag ba? Hindi mo yung kayang sabihin, kaibigan, kung walang katiyakan ng langit. Si Kristo, tiyak, sigurado, sa Ama, siya tutungo. Wala ba? At dahil dito, lahat ng nangyari sa kanya, tiyak at sigurado, sa Ama rin tutungo ang kaluluwa. Tayo natin ang Diyos. Dahil ang Diyos, salamat po.